Ang mga mahilig dyan sa manggang hilaw, hindi na lang mangangasim at maglalaway, kundi mag-aapoy din ang dila sa bagong kapartner ng manggang hilaw na sandamakmak na sili at spices. Napapanahon na naman ngayon ang mangga. Pero sa kanilang lahat, ito raw ang manggang trending. Kaliwat ka ng ibinibenta online, binubudburan o hinahaluan ng samut-saring spices para umanghang, gaya ng ginagawa sa Thailand. Nakatikim ka na ba ng spicy dried mango? Dito sa mango capital ng Pilipinas, sa probinsya ng Guimaras, ang isa raw sa mga pinakaunang gumawa nito, si Rebecca. Yung ginawa namin, parang nag-ulo experiment lang ng gawa-gawa ng spicy na dried mango. Nung tinikman namin, ay, ang sarap pala. Ang mga manggang gamit ni Rebecca sa paggawa ng spicy dried mango, mga reject daw. Hindi maganda yung sizes, deform, mayroong mga scratch sa skin. So sabi ko, kailangan may magawa tayo dito. Ito ang dinadala niya sa kanilang planta. Kinakalburo natin dahil nagagamit kami ng reject 48 hours bago siya ipaprocess. Sa dried mango, 20% na may asim at saka 80% ang tamis. Matapos isort ang mga mangga, hinuhugasan, hinihiwa. Mayroon tayong 3 klaseng spices na ginagamit to blend the anghang ng ating mangga. Ipapasteurize natin siya to disinfect ng ating mga slices para na hindi siya mabulok kaagad. After pasteurization, siniset natin siya overnight. Ito na yung itsura niya. Dinidrain natin, ilalagay natin siya sa cheesecloth. Pinapatuyo nila ito sa kanilang mga naglalakihang dryer. Yung dinadried natin is 75 kilos. Pinapatuyo siya sa mechanical dryer at saka mayroon tayong solar dryer. Bawat pakete ng spicy dried mango na ibibenta ng 90 pesos. Matamis at Thai anghang rin. It's a 10 out of 10. Dating DH o domestic helper sa Hong Kong, si Rebecca. Almost 7 years rin ako sa abroad. When I decide na umuwi, nabuntis ako and I become a single mom for 7 years. Dahil inalat daw siya noon sa paghahanap ng trabaho, naglakas loob siyang magnegosyo. Since naging popular yung Guimara sa mangga, so we tried to develop a different product lines using mangga. Hanggang sa ang itinanim niyang sipag at tiyaga para ring punong mangga na nagbunga ng bonggang-bongga. Kumita rin kami ng 150,000 mga around a month. Salamat sa mangga, nakapagpundar na siya ngayon ng sarili nilang planta at mga sasakyan na pagtapos niya rin sa kolehiyo ang kanyang mga anak. I was invited to speak with the OFW. Dinala ako ng Department of Agriculture. Kung sa abroad ka, family mo lang yung makabenepisyo ng pera. Pero kung nandito ka pala, your family, your community, at saka yung ibang tao, nakabenefit sila lahat. Ito naman ang street food na hot sa Mexico. Buo o di kaya hiniwa-hiwang mangga na binudburan din o tinimplahan ng iba't ibang pampalasa. At ang tawag nila rito, mango enchilados. Yung term na enchilado ay hango sa verb na enchilar ng wikang Kastila na ang ibig sabihin ay maglagay ng chile, red hot chili peppers. At sa mga curious malaman ang lasa ng mango enchilados, hindi nyo na kailangan pang lumipad pa Mexico. Basket number 5, mango gami enchilados. Ang tiga Quezon City kasing si Cyril, Thank you, nagbebenta sweetie, sa nito pag-like at saka online. pag-share ng, 300 grams of mango gami enchiladas for only 140 pesos. Go ahead, click the yellow basket at check out nyo na yan. Go! Ang mga ibinibentang mango enchilados ni Cyril nakalagay sa plastic na garapon kung saan din ito binubuhusan ng chili seasoning powder at chamoy sauce. At saka inaalog-alog.
pag dineliver sa customers, sila na mismo yung magmi-mix. Dito sa kanilang pagawaan sa Novaliches, inihahanda ni na Cyril ang kanilang orders. May 3 mango enchilados variants silang ibinibenta. May mango cubes, mango fries na parehong gummy-based at dried mangoes. Yan ang pinakamabenta po lagi is yung mango cubes. Dahil bite size po siya. Tapos pagka kinoat kasi siya ng sauce, mas madali siyang i-shake. Ang kanila namang chili seasoning powder at chamoy sauce, imported pa raw mula Mexico. Direct na po kami doon, talagang authentic na Mexican brand yung ginagamit namin. Karamihan daw sa umu-order sa kanila, mga naglilihi. Madalas ang request sa amin, pwede po ba paka-deliver na kaagad kasi nagkikrave na sila. Nagko-complement po yung asim, tamis, tsaka anghang. Nakaka-addict po yung lasa niya. Si Cyril, hindi na lang ngayon sa online nagbebenta. Nagdi-distribute na rin sila ng mango enchilados sa iba't ibang groceries sa Luzon. Ang 25,000 pesos na inutang niya raw na puhunan, kumikita na ngayon ng 500,000 pesos kada buwan. Nabago po yung buhay namin doon. So nakakuha po kami ng 3 sasakyan last year. This year, pinaplano po namin na magkaroon po ng bahay din. Hindi lang daw negosyo nila ang tumamis, pati na rin ang relasyon nila ng partner niyang si John Cedric. With Cyril being yung utak ng business, ako naman yung nagmamanage ng manpower, nagiging pambuo para mag-run yung business ng Spotly. Pero syempre, iniba-iba man ang mangga, wala pa rin tatalo sa classic. Dito sa Summer Capital of the Philippines, Baguio City, ang nagpapainit sa mga nangangasim na turista. Ang mga ibinibenta ritong classic mangga. Pero ang dagdag na nakakapagpalaway sa mga turista, ang classic rin nilang sausawan, homemade alamang at spicy salt. Isa sa mga pinakamatagal nang nagbibenta nito sa Baguio, si Susana. 35 to 40 years. Kasi talagang mahihiyaw ka sa anghang ng spicy namin. Alas 4 pa lang ng madaling araw, sinusuyod na ni Susana ang Baguio City Public Market para mamakyaw ng mangga. Ang klaseng mangga na binibili ko ay kagaya ng Indian mango at saka apple mango. Meron ding kakaibang kinalabaw na mangga. Ito yung bagong pitas na mangga, madagta, malutong at makintab. Pagkakalakasan, nasa 10 kilos na alamang ang napapaubos ko. Ang spicy salt naman daw niya, purong asin, chili powder at sili. Sa Burnham Park siya pumupwesto. Maraming turista ngayon, kaya siya'y pumapaldo. Ang isang cup ng mangga, 50 pesos. Refreshing talaga siya. Hindi naman siya masyadong maanghang. Kada araw, nakakaubos si Susana ng 100 cups. May coding kami hindi daily ang pagtitinda namin. Every other day, sa 1,000, mga kulang-kulang 3,000. Minsan, inaanat, kaya laban lang. Ang mangga rin natin ay hitik sa vitamins A, vitamin C at potassium at healthy source din ito ng carbohydrates dahil sa tinataglay nitong fiber. It is recommended to limit sodium to up to around 2,000 milligrams per day for adults. Too much spice can inflame the digestive system. Mangga, mangga, hinog ka na ba? Oo, hinog na ako. Kung hilaw ka pa, gawin nating spicy mangga. It's a 10 out of 10. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.